sa paayuda ni Kath, tapos sa bagong endorsement post mga kasembreros, no? And then at iba pa mga kasembreros. So unahin ko ito, ang term kasi ng Catherine admin kanina dito ng pag-post ni ayuda ni Kath for today, no? So may bago siyang, alam ko may bago siyang endorsement na naman, maliban kay Sir Alden Richards, no? Ito po ay naka-violet siya, tapos parang nag-yoga or something, nagme-meditate mga kasembreros na picture niya, no? So bagong post ito ng kanyang admin mga kasembreros. So and abangan natin din, no? Hindi ko na naisama mga kasembreros itong interview niya. Baka bukas na yung interview niya sa TV Patrol mga kasembreros. So kasi medyo maaga ko ito na voice over. So si Ma'am Catherine dito ay parang nag-meditate siya, naka-violet yung kanyang long sleeve. Tapos yun, naka pang gym outfit, no? Semi gym outfit si Ma'am Catherine. Yung isa hindi siya nakasmile. Tapos yung isa ay nakasmile siya mga kasembreros, no? Labas ngipin. Si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So all violet ang outfit ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ay inisip ko dito na siya, parang fresh na endorsement ito. Or pwede rin Conzays mga kasembreros, kasi yun lang yung parang dalawang endorsements niya na nagsusuot siya minsan ng violet mga kasembreros or lavender. Pero abangan natin ito, no, kung ano nga ba itong kanyang endorsement na ginagawa mga kasembreros. And then ito, nag-post ang isang Facebook page, Trending World mga kasembreros, kahapon. Kinumpara niya, no, or parang sinali niya si Ma'am Marian Rivera at saka si Ma'am Catherine sa isang frame or sa isang post. And sabi niya dito sa kanyang post ay hashtag Catherine and Marian Rivera have been nominated for Movie Actress of the Year at the 41st Star Awards for Movies for their roles in Hello Love Again and Balota. So yun nga, no, para ito sa 41st PMPC Star Awards for Movies, kasi di ba nung nakaraan, as na-mention din po natin, ay PMPC Star Awards for Television. So ngayon ko lang nalaman na separate pala yung PMPC Star Awards for Movies at saka Star Awards for Television. So ngayon lang din ako naniwanagan, or nung nakaraan mga kasembreros, na inihiwalay pala nila. Kasi sabi ko, parang kaka-award lang nila ng PMPC nung nakaraan na umattend nga si Sir Alden, tapos ito na naman awarding na naman sila. So yun, doon ko nalaman na, dito ko nalaman na na hiwalay pala talaga sila mga kasembreros. So yun po, no. So aabangan natin ito kung sino yung mananalo mga kasembreros, no. Pero yung inaano ko talaga dito, yung inaabangan ko yung Best Love Team of the Year mga kasembreros, kasi first time nila mapapanalunan kung sakasakali yung Best Love Team of the Year mga kasembreros, kasi Best Actor, Best Actress, talagang gamit na gamit na yung awards, no? Or kahit na na lang, pero para sa akin, top 1 ko talaga na bet, no? Yung top 1 pick mga kasembreros, yung Best Love Team of the Year, kasi first time yun mangyayari, no? Best Love Team sila mga kasembreros. Best Love Team sila mga kasembreros. Kasi di ba yung Kim Pao, parang nanalo rin ang Kim Pao sa ibang mga awarding ceremonies pero ang Kath din ay hindi pa na Best Love Team mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Tita Long Gumatay, no, nag-post din siya kanina. Hindi ko na kita ito 8 hours ago mga kasembreros. Sabi niya, a rainy day or a rainy Monday to all. Please don't forget it's a date with TV Patrol tonight. Also, tapos na ba kayong magpa-register sa Rexona, Metro Manila 10 Mile or Quezon City leg? So, it's a date with Catherine on November 23 to be held at UP Diliman. Register na kayo before it's too late. So, ito na nga, no, nag-inform din si Tita Long Gumatay sa kanyang Facebook page mga kasembreros about sa interview nga ni Ma'am Catherine. So, 6 p.m. Ako ngayon nag-voice over mga kasembreros. So malamang mamaya-maya pa si Ma'am Catherine mga kasembreros mag-interview or magpapa-interview sa TV Patrol mga kasembreros. So bukas ko na yun maisasali sa ating items mga kasembreros.
So, sana ipanoorin niyo po ulit bukas, no? Kung mapapanood niyo mamaya mga kasembreros ang kanyang interview sa TV Patrol mga kasembreros. So, yun. Tapos nag-remind din si Tita Long Gumatay ng Rexona sa November 23 mga kasembreros. So, umuulan din pala kala Tita Long Gumatay, no? Sa amin dito ay makulimlim din mga kasembreros buong araw. So, share ko lang po mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, yung admin, Mr. Alden mga kasembreros, no, na Alden Richards Troopers Art, ay binati, no, si Tisoy sa kanyang pagkakapanalo nga sa PAFTA na naisama ko na rin kahapon. Pero this is 38 minutes ago. Nandito nga sa kanyang award mga kasembreros na box office star mga kasembreros para sa PAFTA. So again, ang PAFTA po ay magkaiba sa PMPC mga kasembreros. So ibang award giving body po ito. No, sabi dito ng admin ng Alden Richards Troopers Art, congratulations Alden Richards, another Best Actor nomination from Philippine Academy of Television and Arts, no, or PAFTA. We're so proud of you. Our Best Actor in phenomenal box office, no. So maliban dito sa Best Actor nomination ay yun nga yung phenomenal box office, isa rin yan sa kanyang award doon mga kasembreros sa PAFTA. So kay Ma'am Catherine, dalawa sila dito actually sa Hello Love Again mga kasembreros, pero syempre kasi admin ito ni Alden, so yung kay Alden lang yung pinost niya mga kasembreros. And then ito, so bagong endorsement post, no, ng brand ni Sir Alden na White Flower Philippines. 1 hour ago, sabi niya, maulan na naman, kaya mahalagang laging handa sa masakit na maaaring may dulot ng ulan tulad ng sipon, sakit ng ulo at lagnat. Siguraduhin laging may white flower para sa instant ginhawa, anytime, anywhere. Stay safe and dry. Relief bodies. Di ba parang ginawa nating voice over talaga mga kasembreros. Eme lang mga kasembreros, no, pinapatawa ko lang po kayo. Tapos of course yung pictures, no, ng white flower mga kasembreros. So although wala si Sir Alden dito, may mga times na nandyan yung picture niya, may times na wala mga kasembreros. So para maiba-iba naman mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ang kulit ng investigation na naman dito niya, no, ni actually ano to yung ano nila dati sa telepathy challenge mga kasembreros. So parang ni-recall lang ni Mark Prin, telepathy challenge mga kasembreros. Tapos ang note dito ay show I love you to someone. So sabi nito, confirmed, no, I love you to someone. So pareho to say something. So ang kulitan talaga. So ang pareho nilang action ay yung parang may heart, yung nag-heart yung dalawang kamay nila mga kasembreros. So confirm nga, no, kapag nag-I love you sila sa bawat isa ay parehong heart yung kamay nila mga kasembreros. So confirmed, no, sabi ni Mark Prin, yay. So confirm nga talaga na pareho sila ng may similarity sila mga kasembreros, especially dito sa itong challenge na ginawa nila during promo pa ng Hello Love Again. So yun, no, nakakatuwa lang na binalik na tsaka na-recall ni ni Mark Prin mga kasembreros. So sabi nito ay confirm, no, confirm nga talaga, no, Mark Prin, salamat. And then ito, last item natin pala, no, sorry ito, no, pinost ng isang Catherine admin. So sobrang ganda niya cat dito, no, naka-pink siya, tapos parang Barbie mga kasembreros, naka-blue, kulay blue yung kanyang mata mga kasembreros, tapos all pink yung outfitan ni phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. Pero ito po yan, no, hindi ko alam kung edited siya or matagal na mga kasembreros, no, pero na sobrang ganda niya, no, sobrang Latina ni phenomenal box office attorney attorney mga kasembreros. So actually yun lamang, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 3, 2025, Monday na po, no? Blessed Monday po sa bawat isa, ha, and keep safe sa mga apektado po ng bagyo, kasi may bagyo na naman tayo, no? Tino ang pangalan niya mga kasembreros. So sa amin dito ay buong araw din makulimlim mga kasembreros.
So yun po, no? Sana po ipangin po natin ang Word of God, and abangan nyo bukas yung mga items natin. Of course, dun sa interview ni Ma'am Catherine, no? Mga panibagong update na naman yung makukuha natin doon. So sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang cute po nito Ang title po kasi natin ay Huwag Mong Iwan. 1 Corinthians chapter 7 verse 20. Let each one remain in the same calling in which he was called. So huwag mong iwan. Kung saan ka tinawag, huwag mong iwan. So kung yan ay para sa iyo, yung partner mo na destined ng Panginoon, huwag mong iwan. So ganun siya mga kasambreros, na humugot pa bigla tayo So ito po ang verse na yung buong 1 Corinthians mga kasambreros ay nagdi-discuss about staying in the state or situation in which we were called by God or we're called to God mga kasambreros. So may mga calling kasi tayo, let's say sa akin, sa awa ng Panginoon tinawag tayo magturo. So I stay and I remain mga kasambreros sa pagtuturo, sa pagbabahagi ng kaalaman. So I share ko lang, talagang tayo po ay biniyaan ng maraming potential mga kasambreros. So apart from sharing yung sa then dito sa kaalaman pa, ala Little Kuya Kim, yung mga scientific names, yung mga English vocabulary, mga kaalaman, everything that deals with general knowledge mga kasambreros. So English din, tsaka mga basta everything na kaalaman. Tapos itong kaalaman of course na nagmumula sa spiritual food natin na Biblia mga kasambreros. So sa awa ng Panginoon, sa grasya na ibinigyan niya tayo ng ganitong uri ng wisdom mga kasambreros. So araw-araw din tayong gumagawa ng trivia, Kasi pagkatapos dito sa Kathleen, talaga nakaschedule yung aking araw-araw na agenda mga kasambreros. So inuuna ko talaga itong salita ng Panginoon, 3 topics ito araw-araw. Tapos recording, edit and so on, and then yung trivia, English vocabulary, tapos mga specific pangalan, history ng mga pangalan, kung saan galing, apelido and so on. So ganun siya, and then Little Kuya Kim tayo mga kasambreros. So share ko lang po. So tayo ay meron tayong specific calling. Although alam natin gawin yung bagay na ganito, pero may specific talaga tayo kung saan tayo, alam mo yun, magaling, Kunwari magaling ka magluto, you can share the gospel, you can share the word of God and His greatness sa buhay natin kahit tayo tagapagluto, magiging content creator tayo for example, or nagiging gumagawa tayo ng nagluluto tayo sa ating tahanan and so on. Pero nandun pa rin yung pinakasentro, okay? Maaaring iba teacher, yung iba ay purpose nila ay talagang maging engineer, magiging doctor, so yung different degree programs na kinukuha sa college. So ito po yun ay isa sa manifestations na ang Diyos po natin ay variety. So kung tinawag kang maging piloto, tinawag kang maging kapitan ng barko, tinawag kang maging barangay tanod, tinawag kang maging chairman, tinawag kang maging farmer, so yung iba't ibang uri ng trabaho sa mundong ito ay manifestation na ang Diyos natin ay hindi lamang hindi lahat pwede maging farmer, kung lahat ay farmer. So wala nang gagawa ng mga computer, ng laptop, or ng mga gadgets, mga kasambreros, o wala nang magkukumpuni. So ganun ba? So ang lahat ng tao merong specific calling mga kasambreros. And this is much importantly sa atin pong spiritual calling. Okay? So tayo po ay tinawag minsan na pastor. Yung iba naman minsan ay or yung iba naman ay taga-missionary. Yung iba naman ay sa church, taga-arrange ng bangko or taga-welcome ng mga bisita. So kanya-kanya mga tasks mga kasambreros. Yung iba worship leader, yung iba taga-kanta, taga-tugtog, yung iba naman ay taga-pray and so on mga kasambreros. So pero yung mga yung regular lifestyle na praying, so talagang dapat tayo ay lahat magpo-possess na prayerful mga kasambreros. May level lang. So kung saan tayo tinawag ng Panginoon, we have to stay, we have to remain, sabi dito ni Apostol Pablo mga kasambreros. Kasi kapag iniwan mo yung calling mo, kapag iniwan mo yung ministry mo, kung saan ka tinalaga ng Panginoon, ay para mo na rin iniwan ang Diyos mga kasambreros. So yun, tapos isa pa dito na dapat nating tatandaan mga kasambreros ay yung mga circumstance natin minsan, talagang kunwari, tulad sa akin, dati sa church ako sa Manila. Tapos umuwi ako dito sa amin. So dito na ako nag-share. So ginamit ko lang yung platform natin na mag-share ng salita ng Panginoon mga kasambreros. So
And sabi dito, yet this passage prompts us to consider the significance of our current situation and how God can use us right where we are. So, yun na, kung saan tayo napadpad, ano yung situation natin. So, kasi marami na ako nakikita sa TikTok na kahit simple mga tao sila, mga kasembreros, no, talaga nagpapaload sila, no, para mag-live, para makapag-share ng gospel, na mag-worship together, mag-pray together, mag-devotion together. Alam mo, nakaka-bless yung mga ganong tao na kahit na isipin mo, ang area nila ay liblib, no, mahina ang signal. Talagang for the glory of God, mga kasembreros, ay gumagawa din sila ng paraan, no, na talagang maibahagi ang salita ng Panginoon, and pagpalain pa sila lalo ng Panginoon, mga kasembreros. The Apostle Paul addresses both the Jew and Gentile and presents a broader message about embracing our current situations, where it be in terms of marriage, profession, or social status. So ito yung sinabi natin, mga kasembreros, na anumang profession natin, anumang status natin sa buhay, anumang profile natin, anumang background natin, mga kasembreros, no, talagang dapat ganun. Huwag nating iwanan. So, dito rin papasok yung pagiging creative or pagiging resourceful natin, mga kasembreros, kasi may mga tao naman ang kaya naman nila pero hindi naman nila ginagawa because they don't have the passion, no? Nawala na sa calling, minsan silang tinawag. And ito, parati nating tatandaan na paano ba malalaman natin kung ito ba ay calling ng Panginoon. Let's say, trabaho, kung ang trabaho mo na yun nagiging cause na sobrang pagod ka na parati, araw-araw, wala ka ng panahon sa Biblia, wala ka ng panahon manalangin kasi sobrang pagod na pagod ka na pag-uwi, ganun. So, hindi na yan will ng Panginoon, mga kasembreros. Hindi na yan ang kalooban ng Panginoon, which is a sign na dapat ay huwag ka na magtagal sa company na yan or sa kung saan ka nagtatrabaho. So, ang calling ng Panginoon, yun yung nagpapalapit sa kanya, sa iyo sa kanya. Kaya kagaya sa atin, no, talagang mas lahat tayo napapalapit sa kanyang salita. No, nagkakaroon tayo ng maraming oras para sa kanyang salita. So, ganun siya, mga kasembreros. So, kung nauubusan ka na ng panahon sa kanya, wala ka ng time sa kanya, so ang ginagawa mo ngayon ay dapat mong baguhin. It's a wake-up call, mga kasembreros. Now, Paul is not suggesting that we should not aspire for change or improvement in our lives. Instead, he is encouraging us to recognize that our calling from God does not depend on our earthly circumstances. So yan, na-mention natin kanina, hindi nakadepend. Yung calling kasi natin, once na tinawag tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos. That's irrevocable, mga kasembreros. You cannot change it, no? Sabi mo, Lord, ganito kasi, wala kasi akong Lord, ito mahirap kasi, Lord, so God will provide, no? Tulad sa atin, no, ang Diyos yan nagpo-provide ng wisdom. So ginagamit natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, mga kasembreros, with wisdom that He has given sa atin, mga kasembreros, no, sa inyong lingkod. And then kapag ikaw ay magpo-provide yun kapag may mission, there is a provision, mga kasembreros. Kapag may mission, may calling ang Panginoon, talaga magpo-provide yan. Wala kang pera, magpo-provide yan ng tao na magbibigay silang load or ganito ganyan, no? Maaring malapit sa'yo or maaring stranger, no? And yung TikTok talagang nagiging interactive na siya, mga kasembreros, no? Kapag ginamit natin sa tama ang TikTok, ay mapapakinabangan natin siya at beneficial. Huwag lang natin gamitin sa mali kasi nagiging negative din sa Panginoon, mga kasembreros, ang kanyang resulta sa ating buhay. So, ang concept na ito na hindi nakadepende sa ating earthly circumstances, no, hindi nakabase ang Panginoon. So, tinitingnan natin yung sitwasyon natin na, grabe na to. So, ang Diyos natin ay hindi, no? He is actually expecting us to depend and trust in Him so that He will be glorified and mapagtatagumpayan natin, mga kasers. And masabi niya na natin na ganito pala. So this concept is empowering because it reminds us that God can work through us regardless of where we are in life. So amazing ang magiging resulta, mga kasers, kapag sumunod tayo even or despite our situation, even despite our difficult situation. So kung meron tayong problema, for example, no, it's not a reason to excuse na, Lord, bukas mo na ako mananalangin, Lord, bukas mo na ako magbabasa na yung salita, no, Lord, bukas mo na, next time na lang, Lord, no, kasi ganito. So hindi po, the more that we struggle, the more that we face challenges, the more that we draw near to God, mga kasembreros, no, the more that we spend time with God, mga kasembreros. Kasi yun ang test yun, kumbaga kailangan mapasahan mo yun na atong ko na ba to pag inalaw ko ba yung problema, dudulog pa ba ito sa akin, magtitiwala pa ba ito sa akin. So ganun siya, mga kasustao.
Gagawin niya pa ba yung calling, yung pagtawag ko sa kanya? Hindi ba siya magbabago? Mas lalo ba siyang magdidepende, magtiwala? So kapag hindi natin napagtagumpayan at tumalikod pa tayo lalo, no, umiwas pa tayo lalo sa Panginoon. So wala na. So kung talo tayo in the end, mga kasombrero. So kapag tayo po ay tinest, tapos napagtagumpayan natin, sabi ng Apostolang Santiago or Apostle James, ay may corona, no, na matatanggap, mga crown of life, mga kasembreros, ang ating matatanggap mula sa Panginoon because naging triumphant at victorious tayo sa pangalan ng Panginoon, mga kasembreros. Ang ganda, no? Ang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. Pero bago tayo mag-end, ay mababasahin akong quote, no, ni Rick Warren. Si Pastor Rick Warren po ang sumulat ng The Purpose-Driven Life, na napakaganda rin po na libro, no, na Christian book, mga kasembreros, no. I encourage you to read The Purpose-Driven Life as well. Sabi niya dito, when you realize that God is in every detail of your life, you can achieve great things without having to change your circumstances. Tama, no? Trust Him to work where you are. So, minsan di mo kailangan baguhin ng circumstance. Pag sumunod tayo sa Panginoon, doon na lang makikita natin na may transformation. Ang Diyos na mismo ang magbabago ng sitwasyon. By Him sending people na magiging solusyon doon sa ating problema, mga kasembreros. Ang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. Ang haba pa nito actually, pero as long as ang haba pa nito, pero baka hindi na kayo makinig, mga kasembreros. So in the meantime ay dyan lamang po, mga kasembreros. Alright, so yun lamang po, and sana pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and purpose, no, nagawin natin ang ating calling mula sa Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.